Mainit na usapin ngayon ang umano'y tangkang pagdakip kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos magkaroon ng tensyon at palitan umano ng putok sa loob ng Senado na kinasasangkutan ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI. Si Hannah Jane Sancho para sa balita. Nagkaroon ng palitan ng putukan sa pagitan ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation at ng Office of Sergeant Affairs at iba pang uniform personnel sa loob ng building ng Senado. Naganap ang insidente kahit pa inatasan ng Korte Suprema ang mga kinaukulang panig na magsumiti ng kanilang komento at tugon sa loob lamang ng 72 hours kaugnay sa mosyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na naglalayong pigilan ng kanyang pag-aresto, detensyon at paglilipat kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Pero bakit nga ba nasa GSIS premises na katabi lamang ng Senado ang mga operatiba ng NBI sa gitna ng tumitinding issue kaugnay kay Senator Bato de la Rosa? Ito ang tanong na lumulutang matapos magkagulo sa loob ng Senado habang nakaalerto ang mga security personnel at nagkakaroon ng higpitang seguridad sa paligid ng gusali. Ayon sa Malacanang, humingi lamang umano ng assistance ng GSIS sa NBI upang siguruhin ang kanilang premises. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Sa kabila nito, mariing nilinaw mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na wala umano itong inilabas na utos upang hulihin si Senador Bato. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon. Nandito lahat kami sa opisina. Ngunit hindi kumbensido si Senadora Amy Marcos. Ayon sa Senadora, may impormasyon umano mula sa isang NBI agent na direkta raw na inutusan silang arestuhin si Senador Bato at all cost. Ito, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Dahil dito, direktang tinanong ang NBI kung mayroon nga bang ganitong utos mula sa Pangulo. Mariin itong pinasinungalingan ni NBI Director Atty. Melvin Matibag. Una-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, na mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o anumang pagpasok sa Senado po sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS na kahit makita si Senator Bato, just monitor. At tingnan po ano mangyayari, wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Ivy Marcos. Pero lalo pang uminit ang issue matapos ilahad ng Senadora na may nahuli umanong isang confidential agent na bumalik sa Senado upang kuhanin ang kanyang tactical bag na naiwan sa loob ng gusali. Ayon sa Senadora, pinangalanan umano ng nasabing tao ang ilang matataas na opisyal ng NBI na siyang nagbigay ng utos para pasukin ang Senado at dakpin si Senator Bato. Nagkakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Atty. Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato, anuman ang mangyari, sino man ang masaktan.
Dahil sa nangyaring insidente, nanawagan si Senator Amy Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos na pansamantalang alisin sa pwesto ang ilang matataas na opisyal ng NBI habang isinasagawa ang investigasyon. Kabilang sa mga pinangalanan ng senadora, sina NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI NCR Chief Attorney Emeterio Dongallo Jr. at NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomediano. Sa panig naman ng NBI, iginit ni Director Matibag na sumusunod lamang ang kanilang ahensya sa batas at sa proseso. Well, that is the prerogative of the good senator, pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan. Isang operasyon, magkakaibang bersyon ng katotohanan. Habang sinasabi ng Malacanang at ng National Bureau of Investigation na walang utos sa dakping si Senador Ronald Bato de la Rosa, nanindigan naman si Senadora Amy Marcos na nagkaroon ng tangkang pagdakip. Sa ngayon, nakatuon ng atensyon ng publiko sa maging resulta ng investigasyon at ang mga susunod na hakbang na gagawin ng mga sangkot na ahensya. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Mariing tumanggi ang PNP at NBI na magbigay ng konklusyon kung staged o planado ang insidenteng naganap sa Senado nitong Miyerkules habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Samantala, iniutos ng Pangulo ang makatotohanan at patas na investigasyon hinggil sa insidente. Si Criselyn Catarong sa report. Inisa-isa ngayon ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police ang mga personalidad at ebidensya kaugnay ng posibilidad na isang stage incident ang naganap na tensyon at putukan sa Senado nitong Miyerkules ng gabi. Sa paras briefing nitong Huwebes, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na bahagi pa rin ng nagpapatuloy na investigasyon ang pagtukoy kung may planadong pangyayari sa likod ng insidente. Ayon kay Matibag, tanging mga kumpirmadong detalye pa lamang ang maaari nilang ilahad sa publiko sa ngayon. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation, but rest assured po that we have final result of the investigation ay papaalam po natin to sa publiko. Samantala, ibinahagi naman ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na katuwang nila sa investigasyon ng NBI kabilang ang Pasay Police at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ipinaliwanag ni Nartates na sinusuri na nila ang lahat ng security personnel na naroon nang mangyari ang insidente. Kabilang dito ang OSAA Security, PSPG, security ng GSIS Building at mga tauhan ng Philippine Marines. Ayon sa opisyal, nasa 20 personalidad na ang kanilang nakapanayam at ikinukumpara na ang kanilang mga testimonya sa mga nakalap na ebidensya tulad ng CCTV footage at mga basyo ng bala. Inusisa rin si Nartates kaugnay kay OSAA Chief Mao Aplasca at kung nakapagbigay na ito ng paliwanag hinggil sa napaulat na pagpapaputok umano nito ng baril. Gayunman, sinabi ng PNP Chief na patuloy pa ring iniimbestigahan ng Pasay Police at CIDG ang usapin at ilalabas ang resulta kapag natapos na ang investigasyon. Tinanong din si Nartates tungkol sa umunoy pagkakaibigan ni Aplasca at Senator Ronald Bato de la Rosa bilang kapwa miyembro ng Philippine Military Academy o PMA. Lalo't napaulat na nakalabas na umano ng Senado si de la Rosa matapos ang insidente. Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yun, of course, doon ako natuto. But isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang like investigator. Let no person deter you from the truth and to ensure that justice is done. So we will ensure that. Tiniyak naman ng PNP na pinabibilis na ang investigasyon kaugnay ng insidenteng naganap sa Senado upang agad na may pasa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paunang ulat hinggil sa chronology of events. Ayon kay Nartates, bagamat walang ibinigay na partikular na deadline ang Pangulo, inatasan silang gamitin ang lahat ng kinakailangang resources upang mapabilis ang pagresolba sa kaso. Kung ang appreciation is staged ba or nagkaputukan na magkasakitan. So we are doing that and I'm enforcing all the resources, necessary resources to speed up and resolve this incident.
Inihayag naman ni Matibag na inatas sila ng Pangulo na siguraduhing maging makatotohanan at parehas ang aksyon. Malinaw ani ang naging direktiba ni Pangulo Marcos Jr. na tiyaking lalabas ang katotohanan sa nangyari at mapapanagot ang may mga pagkukulang. Siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga taong may dapat panagutan sa pangyayari pong ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si President Katarong, SMNI News. Kasunod ng umiinit na tensyon sa Senado, inihayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi nagpaputok ang mga Marines sa nangyaring insidente nitong nakaraang gabi sa Senado. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nagbibigay lamang umano ng seguridad sa lugar ang mga namataang Marines. Si Elmar Forzuelo magbabalita. Dinipensahan ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga Marines na namataan sa loob ng Senado. Kasunod ito ng nangyaring putukan sa loob ng Senado noong gabi ng Miyerkules, Mayo 13. Sa isang panayam, sinabi ni General Browner na hindi ang Marines ang nagpaputok ng baril at iginiit niyang ang Office of Sergeant at Arms o OSA umano ang unang nagpaputok. Binigyan din ng opisyal na malinaw ang kanyang direktiba sa lahat ng sundalo sa buong Pilipinas na huwag makisawsaw sa usaping politika. Nilinaw ni Browner na ang trabaho ng mga Marines na nakadeploy sa bisinidad ng Senado ay para lamang magbigay ng seguridad sa pasilidad. Sinabi pa ni Browner na ginaya umano nila sa Estados Unidos ang setup na pagbibigay seguridad sa mga pangunahing institusyon ng pamahalaan. Kumpiyansa rin si Browner na nangyaring gulo sa Senado ay hindi magiging mitya ng destabilisasyon sa hanay ng militar. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.